Hello! Alright, mga kaplastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At medyo stress ako ngayon at nakikita niyo sa itsura ko na kasi nga medyo hectic na yung darating kong araw na pasukan. Baka hindi na talaga ako makapag-content about kasi ito naisingit ko lang dahil wala pa po yung official na pasukan po sa eskwela. Baga, first time ko kasi maranasan maging isang college. Kasi iniisip ko rin kasi masasagasaan din kasi yung oras ng trabaho ko. Kaya napaisip ako ng malalim na baka maapektuhan yung trabaho ko kapag nagtuloy-tuloy yung ganong klaseng schedule na napakadikit. Talagang mahirap. Pero napakiusapan ko naman po yung mga instructor, yung prof ko, na hanggat maaari ay modular muna ako. At hoping sana matagumpayan ko na matapos yan. Na maikling panahon lang naman hindi lang naman bababa sa 3 taon mga kaplastic. So, back to the topic mga kaplastic ay ito nagbabiral ngayon sa social media ay isang babae na tinatawag nilang GTA girl mga kaplastic. Si GTA girl, kaya nasabing GTA girl, ay ikaw ba naman biglang magmotor sa kalagitnaan ng Ironman Challenge sa Davao? Ay talagang umepal siya doon. Mga kaplastic, talagang nakakainis na yung mga netizens ay natawa na lang din sa mga pinagagagawa niya dahil parang hindi na normal na babae itong ginawa niya. So panoorin natin yung video mga kaplastic. Tuntua siya. May live stream pa niya mga kaplastic. GTA is really Good morning, sir. Good morning po. Bumati pa. Sa mga umabol na martial, binati pa niya. Naka ano pa no, naka NMAX ba yun? Sir. At dito na siya pinara mga kaplastic. Yan, pinara na siya ng mga martial. Pero ang sagwa tignan ng kanya itsura, no? Mga kaplastic, hindi nakaya-aya. Ewan ko ba? Ang lakas ng loob nila magsuot ng ganyan. Kuang susi. Alipagap pe. Tingnan mo naman nagawa niya magsuot ng ganyan na mayroon kamot yung kilikil. Ay, nako. Na-stress talaga akong araw na ito, mga kaplastic. Baga, ito, pinipilit ko na lang mag-content. At ito, may gala pa siyang magsuot ng halos na kabra. Then makikita mo may kamot sa nakakasuya panoorin no? Dali lang. Baba! Pinababa na siya. Baba! Nagalit yung martial yung mga police yata yun. Habang nagla-livestream, marami din na nagha-react. Kabado na si ate. Actually, tonto ata nga siya ng video Kaso mahaba yung video niya, 7 minutes. Nakakuan mo dahil naka-live ka ba? Yes po, naka-live po. Live na live! Kasi pangalan, Sir Yamo, Sir Fernandez. Aray. Naka-live ni Tanan. Watch and learn. Ano kaya pumasok sa utak at bakit ginawa niya ito mga kaplastic? Moving! Oh, dili na ko pati akong video. Don't worry. Dili na ko pati akong video. Pan out. Isa siyang dabawin. Hello, tawag mo, Ben. Dabaw mo niya. Aray, kadali lang. Aray, bukat kayo, sir. Kadali lang. Ikaw na ko. Dili, Jude, sir. I have my right. What kind of right, Ma'am GTA? Naka-disturbing ka lang naman ng isang event
na kung saan ay nandun yung Ironman Challenge na nagbibisikleta yung mga tao. What if kung madisgrasya niya yung mga tao doon? Diba? Nasa kalagitnaan ka pa ng highway na kung saan ay nandun yung mga nagkakarera ng mga bisikleta. Eh what if kung magkamali ka ng konti, maaksidente mo yung isa sa kanila at nagkarambola? Sasabihin mo pa rin ba yung you have your rights? Ha? Hindi tama yung ganun, mga ka-plastic, na kahit saang anggulo mo panoorin, ay mali ka talaga. Hindi ko alam kung cloud chaser ka o kailangan mo lang ng attention dahil para kang hindi ka viral tignan eh. Nag-viral ka lang dahil sa mga pinagagagawa mo, which is hindi naman nakakatuwa. At na-ad hominem ka pa ng mga kalalakihan dahil sa pananamit mo na hindi naman makaya. So bakit kailangan mo mga tuwira na you have your rights, mga ka-plastic? I have my right. Okay, Sir Yamomo. Sir? Okay, kapo. Gawa pa siya sila na gawa. Good morning, everyone. This is live. Everything's live. You don't have the right to touch me or to Oh? end my life, ha? Okay. Sir Zozobrado. Dali lang ko, sir. Walang magtsatsaga sa yung humawak. Dahil una sa lahat, karima-rima-rim ang itsura mo. Walang may gustong umawak sa'yo. Dahil alam mo na ang gagawin mo kapag ginawa yan ng mga kapulisan. Pwede mo silang sampahan ng kasong harassment o panghihipo. Diba? Ganun kasi ang utak ng babaeng ito, mga ka-plastic, na alam niya sa sarili niya na gumawa siya ng mali, pero tinitake advantage niya dahil babae siya. Tama nga naman ang sabi ng karamihan na ang mga babae talaga ay always right. Ang mga lalaki ay mali. Dahil nga kasi sila ay nasa tama. At may tama talaga sila sa utak. Tanaw mo, guys. Davao pa ni kayo. Davao pa kanila. Yes po, sir. Asan ka ba ito? Madong sa iyaha. Charot. Pilosopo pa eh, no? Dito, sir. Ay, ako naman ko yung right na ko, sir. I know my rights. Hindi na ako din. Okay. Sige. Basta, magulat ako basta. Bilis pa si Naipak. Ayan. Ito na yung naging resulta. Nakulong na po si GTA girl. At binidyoan pa ng isang pulis na babae. Hindi ko alam kung kasabot yung pulis o bakit natutuwa sila sa mga ganun. Alam naman mali yung tao, ba't maglalive? O magbibideo pa? Diba? Kasi nga, kaya namang magpiyansa. Sabihin na natin 10,000 ng piyansa, pagpalagay natin. Hindi pa kasi malinaw ang balita about dito kung ano yung fine para sa ganitong klaseng krimen na ginawa niya noong nakaraang Martes. Kasi nga sabi nga nila, pakulong na si GTA girl, pero mayroong piyansa yan. Since sabi nga ng iba, vlogger daw ito si GTA girl, kaya malakas ang loob na gumawa ng kalokohan at natutuwa pa siya, mga ka-plastic. So panoorin natin. Natabuhan mo. Sige. Napang-asarin mo ka eh. A few moments later. Preso! Unsa to GTA niya na preso. Mission complete. Ang gusto jud niya kay ma-apprehend. So ang plano niya guys ma-apprehend. Kuan daw niya kanang dili daw niya unsa to wala siya rules. Unsa to? Ang matrix nimo. Unsa to? Freedom. Peace, freedom, one love. Pero kuan ka kanang sang tawag na marijuana ba ka? Marijuana gamit lang. Tanawa lang ninyo dara sa akong vlog. Hey, everyone. Yeah. Diba, aminado naman siya na gumamit siya ng damo, mga ka-plastic. At isa sa mga kaso na rin yun,
na gumamit siya ng droga. Hindi actually droga, yung parang organic drugs. Makakasuhan pa rin siya. 2 kaso niya. Diba? Maaaring yung kaso niyang ginawa niya is alarming scandal, and then pwede rin siya sa property ng isang event, pwede rin. Pero parang tuwan-tuwa pa yung babaeng ito kasi nga mapipiyansahan, lalo na kung itong content creator na to, mga kaplastic, ay mayaman, kaya niyang bayaran yung piyansang ito, siguro kaya naman niya. Wala naman tayong magagawa ng mga kaplastic dahil likas na siyang kakupanan. Dahil basahin na lang natin yung comment, mga kaplastic. At ito yung comment ni Makin Gomez. I think something is wrong with her mentally. Nagmamariwan. Talagang may something wrong. Ay, wap. Nag-screenshot huwag na natin i-pull photo. Parang nakakasuya. Di atay ayat tuloy na gumkaog ilog. Hanap tayo naman. Wala namang comment na Tagalog. So, tingnan natin dito sa isa. Ito. 1.7 million views dito. Hindi naman politics issue to na sasabihin yung black propaganda para sila imahe ni Duterte. Wala yun. Nataon lang talaga may kupal doon. Sa dami ng violations na kanyang ginawa, sa loob lamang ng isang taong pagkabilanggo, ay mapapalitan ng iyak ang mga ngiti na tawang ginawa niya at pang-insulto sa ating mga alagad ng batas. Magandang ititain muna si ate para madala at hindi madala at hindi mapamarisan pa ng mga kabataang pasaway sa ating lipunan. Yan ang sabi po ni Delphine, mga kaplastic. Ito naman, ang dahilan naman, ang komento naman ni Kael, depression ang iyong mata. Karon ako tao depressed, mamong, public, papansin. Depression daw. No excuses. Kung depression ka, sarilinin mo na lang, di ba? Kung meron kang sama na loob sa mundo o sa mga kapwa mo, huwag mong damay yung mga taong nananahimik at gumagawa ng maayos, di ba? Hindi sapat na dahilan na ikaw na de-depress. Tingnan mo naman ako, hindi na ako maayos nakakatulog sa gabi. Dahil sa upcoming class bilang isang college student. Ay, ako. Ganun lang talaga yan. Sabi nga dun sa quotes the hardest thing in life is beginning, mga ka-plastic. Hindi English na ako. Hindi, yung pinakamahirap na part sa buhay ng isang tao ay isang beginner, mga ka-plastic. Totoo naman. Ganun talaga. Kailangan pagsumikapan para makaraos sa buhay. At ito, dito natin puputulin ng video na ito, mga ka-plastic, dahil mahaba na naman ang aking komento. At siguro, meron pang mga taong kagaya ni GTA Girl na gagawa ng mga ganitong kalokohan, pero sana naman ay huwag nang lumala pa at umabot sa point na hindi lang kulong ang maabot mo. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Su, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Farm with commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.